So hello, good afternoon guys. At eto na nga, nandito na tayo sa ating isang bloke na kung saan ay natapos na natin kagabi ng mga alas 7, alas 8 yata. So para maitanim naman natin tong ating mga ube na kung saan guys ay ayan, naglalakihan na sila at hindi na natin talaga mahintay pa na maabutan tayo na matapos ang May dahil baka malate yung paglaki nila at hindi na sila makaabot na kapag naka-harvest tayo ay baka maliliit lang yung harvest natin. Pagtatanim ng ube guys ay napakasimple lang. Ayan yung mga pinunla natin. So ang gagawin natin guys ay bibilangin natin yung ating ube at magbubutas tayo dito kung ilan. So kailangan kapag tinanim natin tong ube dito ay kailangan hindi sila siksikan. Kailangan ay nakakapag-flow ng maayos yung hangin dahil kapag malakas ang hangin guys ay possible na mabuwag sila. Kailangan ay may iniikutan yung hangin dahil sobrang lago talaga ng ube. At ang gagawin lang natin dahil nga hindi masyadong kalaparan itong ating ginawang bloke ngayon o yung ating raised bed, ang gagawin natin ay dalawa sa bawat kabilang side niya. So ito isa. At i-imagine niyo guys kapag ka nagtatanim kayo ng ube, kapag lumago siya ay ganyan siya ang sasakupin niyang pwesto. Ito yung center, kailangan ay nakagitna siya. Ayan. Kasi sobrang lago niyan. So ito yung area niya na dapat niya lang na masakop. Ayan. So ang gagawin lang natin dito, ang hirap, wala akong stand ngayon dahil tinatamad ako. Actually, masama ang pakiramdam ko ngayon kasi low blood na naman yung lola nyo kasi katatapos lang ng ating dalaw. Kaya naman ang lola nyo ngayon ay mahilo-hilo. Ang ginawa ko lang ay nagmassage lang ako para mag-flow ng maayos yung ating dugo para medyo mapagaan yung ating pakiramdam. Etong ating mismong ube, ayan, ang gagawin nyo lang, ito yung ating, ayan, ito na yung magiging ube natin na gagapang sa ilalim. Kaya kailangan ay saktong-sakto lang. So yung bumabagsak yung lupa at buhagag masyado yung lupa. So nagbabagsakan sila. Kaya ang hirap. Ayan. Bumabalik yung lupa. At yung kamay pa lang din natin ang magpapabaon sa kanya. So ayan, ganyan lang guys. At saka natin itatabon tong nakuha nating lupa dito. Yan, napakalaking tulong nito guys kasi hindi nyo na kailangan maghukay. Yan na yung magbubutas ng iyong mulch at siya na rin ang magbubutas para sa kanilang pag-uugatan. Ayan. So, tapos tabunan lang natin na mas malalim kasi pag nagdilig tayo ay possible na lumubog pa yung area niya na yan dahil nga may hangin kumbaga yung lupa natin. So ganyan lang guys ang pagtatanim ng ube. At tulad ng sinabi ko sa inyo, kailangan ay may spacing sila para hindi sila masayang. So dito magbibilang lang ako kung ilan yung mabubutas ko at magbubutas muna ang lola nyo. Alam nyo ba guys na medyo malamig-lamig pa rin ang panahon kahit na paaraw pa summer na, no? Ayan, ang gagawin natin, gigitna lang natin. Pala tayong pwede magbutas ng sabay-sabay, kailangan ibagsak natin dito. So kung ito yung area na sasakupin niya, dapat ay nandito yung kasunod niya. Sa paggamit nito guys, kailangan ay ibuka nyo siya para masiksik nyo yung lupa. And then, saka nyo siya isarado, nakuha natin yung lupa. Sa tanim ng ube guys, kinakailangan yung pinaka-ugat nila ay nasa pinaka-ilalim. Kasi kapag mababaw lang ang tanim nyo ng ube nyo, hindi masyadong lalaki. Unlike nang lalaliman nyo sila ng konti. At alam nyo ba, ang mga crops ay hindi masyadong mahilig sa mga pataba. Kaya kinakailangan ay katamtamang pataba lang ang mga gagamitin nyo. Sa mga magtatanong, bakit kinakailangan na gumamit pa tayo ng kapag gagawa tayo ng mga punla at hindi na lang natin i-direct? Kasi guys, maraming ibon dito sa Japan. At the same time, gawa ng taglamig katulad ng mga ibang sinabi ko sa inyo na kailangan habang malamig pa ay nakakapagpunla na tayo. Hindi katulad ng sa Pilipinas, lagi tayong mainit. Kaya pwede nyo siyang i-direct sa punla sa taniman. Kasi dito sa Japan guys, kapag nagtanim tayo ng spring na, malilate na yung pagtubo ng ating mga kamote o yung iba pa nating mga pananim. Kaya kinakailangan while malamig ay nakakapagpunla na tayo dun sa ating tunnel or yung tinatawag nating greenhouse na may heater para hindi siya malalamigan, mas madali silang magi-sprout. Kaya yun yung purpose ng mga nakakap na ganito. At kung makikita nyo, ayan, nagkaroon naman sila ng mga ugat at saktong-sakto lang siya na kapag spring na
ay malalaki na sila at kaya na nila yung malalakas ang hangin or yung hindi na sila masyadong mapapansin ng ibon, kasi kapag direkta natin dito ay huhukayin to ng mga ibon, lalo't mga uwak, matatalino yung mga yan. Sa pagtatanim guys, katamtaman lang yung kanyang lalim at hindi dapat mababaw, kasi kapag mababaw hindi lalaki ang mga ube. Siniksikan na rin natin tong gitna niya kasi yung area na yan ay masasayang, so pwede na rin natin siyang isiksik. At ang gagawin naman ng lola nyo ngayon ay magdidilig tayo, pero mano-mano kasi hindi ko dala yung motor namin at napakahirap nun i-start dahil medyo masakit yung braso ko, so papa lang ang talaga nakakapag-start nun. So magdidilig muna tayo. So ito naman yung gamit natin guys, kung saan ay timba. Kapag mano-mano lang tayo, ang gagawin lang natin ay ihagis lang natin. So tinali ko na rin at pinonekta dito para hindi siya makuha ng iba. Guys, kinakailangan ay mabasa natin sila, yung basang-basa, para may moist sila sa ilalim. Guys, after natin siya madiligan, ang ginagawa naman natin ngayon ay nagbubutas naman tayo ng ganito kaliliit. Purpose yan guys, kapag umuulan, lahat ng lupa natin na nasa loob nito ay masisipsip niya yung tubig. At hindi nakapokus lang dito sa mga butas na to, kasi possible na pag ito yung nababasa ay lumalabas lang yung tubig dito dahil nga naka bed raise na tayo, para hindi lumabas yung tubig niya at lahat ay mabasa yung ating lupa. Kailangan natin siyang gawa ng mga butas katulad yan guys. Kapag umuulan, hindi lahat pumapasok yung tubig. So pag tayo gumawa ng butas dito, pwedeng daanan niya ng tubig ulan at itong area na to ay pwede ding mabasa. Sa tulad niya nakita nyo, nag-i-stack up yung tubig, pero once na may butas yan ay hindi mag-i-stack yung tubig and maa-absorb pa ng lupa. Kaya magkakaroon pa rin sila ng stock na moist kung lahat ng part ng lupa natin ay basa. Ayan, nakikita nyo, nag-i-stack sa gitna yung tubig niya. Ito lang yung ginawa kong paraan guys ha, hindi lahat sa trabaho ko hindi naman nagaganito, kasi nga ay hindi naman kinakailangan na diligan yung ibang pananim namin to katulad ng mga kamote, kasi mostly ay nasa loob ng greenhouse yung mga pananim namin doon. Kaya meron silang mga patubig na automatic. Dito dahil wala tayong mga patubig na automatic, so para mapanatili lang natin yung moist natin dito sa loob ng ating taniman, ay tayo na yung gagawa ng paraan para mabasa lahat ng ating lupa. Ayan. Kung mapapansin nyo naman dito, wala akong nilagay kasi guys, nakita nyo, ang dami na niyang butas. Ito yung singkamas natin. So, umulan man ng sobra-sobra, lahat yan ay possible na mabasa kasi bukod sa malalaki na yung butas niya ay dikit-dikit nga siya. Singkamas yung mga yan guys. Guys, ito na yung ating mga tinanim na singkamas kung saan ay after diniligan na din natin siya. At kung makikita nyo ay maliliit pa sila, pero at least stable na sila sa lakas ng hangin at hindi na sila basta-basta mabubuwal at hindi na sila bubunutin pa ng mga ibon dahil medyo mas malalaki na sila. Ito na yung isa nating tubo, kala mo damo lang siya, diba? At meron na tayong isa pa doon na pausbong. The rest ay hindi ko pa alam kung may mabubuhay. So yung mga pula natin dito, napansin ko lang guys, nung binili ko pala yung pulang tubo, wala pala siyang mga ugat sa gilid, tinastas nung nagbebenta, pati yung mga parang pausbong na ganito. So sugal yung sa pula na tubo natin kung uusbong sila o hindi. Bahala na si Darna. Basta ang importante ay natry natin. Pero yung mga nandito ay nagkaroon na naman sila ng mga ugat, kaya titignan na lang natin kung makakayanan nilang umusbong at medyo napalalim nila yata yung aking pagkakatanim sa kanila, no? Ayan, dinikit-dikit ko na sila guys, kaya di ko alam kung magiging okay yung ating tinanim dito at kinakailangan ay absorb sila ng tubig, kaya didiligan din natin sila. So eto na guys yung mga mani natin kung saan ay pinagsama-sama natin yung malalaki dito sa kabilang side at tong nasa kanan naman ay yung ating Raksay mani at ito yung nasa left side naman natin ay yung mga giant mani. Yan, merong mga malalaking usbong na, ayan, merong maliliit. So yung ating mulch film na yan ay temporary lang yan as long na hindi pa sila lumalago. Pag lumalago na sila, tatastasin natin yan kasi sasakupin nila yung lupa na yan para gapangan nila at yung mga bulaklak nila ang siya ang magiging mani na siyang babaon sa lupa. Kaya kinakailangan ay wala tayong mulch film that time. So medyo siksikan sila, pero anyway, napadami kasi ko ng punla, kaya
sinama-sama ko na kaysa masayang sila dyan. Pero kung tutuusan guys, dapat ay malapad yung kanilang gagapangan dahil talaga ang isang piraso niyan sumasakop na siya ng halos ito totong area na ito, isang piraso lang. Kaya lang napadami yung ating punla, so okay na yan. Try lang din natin this time, diba? Guys, meron na mga bunga yung ating mga talong dito na tinanim. Kinakailangan ay kuhanin na muna natin yan at wag na muna natin silang palakihin. At ang gagawin natin ay ipapakain muna natin siya kay Pongpagong. Ito ay para lumaki muna sila kasi hindi pa sila ganun kalakihan. Ang gagawin natin, kumuha lang tayo ng isa. At ayan na nga si Pongpagong. It's been a long time, diba? Nung huli nyo siyang nakita, ayan na siya, oh. At ibibigay lang natin to ating talong. Diba? Siya yung buena mano talaga natin sa ating harvest. Pag naririnig niya ako, naghahagis na ako ng balde, nagpaparamdam na siya at nag-good morning na.